Hawak ni Saivan ang mikropono. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay ang parehong nangiti na minahal ni Liwayway sa loob ng 10 taon. Ngunit ang mga salitang lumabas mula rito ay tila mga punyal na sabay-sabay sumaksak sa kanyang puso. Sa harap ninyong lahat, nagsimula si Saivan. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw sa gitna ng marang niyang pagdiriwang. Gusto kong tapusin ang gabing ito sa isang anunsyusyo, isang pagtatapos at isang bagong simula. Napangiti si Liwayway. Marahil ay may inihanda itong sorpresa para sa kanya. Isang mamahaling regalo o baka isang panibagong pangako ng pagmamahal. Kanina lang, habang pinagmamasdan niya ang buong hall, ang mga kumikinang na ilaw, ang mga bisitang nakangiti, ang kanilang anak na si Kael na masayang naglalaro, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Perpekto ang lahat. Perpekto ang buhay niya. Tinatawagan ko si Mara para tumabi sa akin. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ang pinsan niyang si Mara? Anong kinalaman niya rito? Nakita niya itong lumakad papalapit sa entablado. Ang pula nitong bestida ay tila apoy na gumagapang. May kakaibang kislap sa mga mata ni Mara. Isang kislap ng tagumpay. Hinawakan ni Saivan ang kamay ni Mara at ipinagsiklop ang kanilang mga daliri. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Ang masayang tugtugin ay biglang naging isang ugong na nakabibingi. Sa gabing ito, pagpapatuloy ni Saivan, opisyal kong tinatapos ang pagsasama namin ni Liwayway. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagkabigla. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang libu-libong mga matang nakatutok sa kanya. Isang masamang biro. Tama, isa lang itong biro. Sabi niya sa kanyang isip. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ni Saivan at ang mapanuyang ngiti ni Mara, alam niyang walang katatawanan sa nangyayari. Kami na ni Mara, simpleng sabi ni Saivan. At para maging malinaw ang lahat, wala nang babalikan si Liwayway. Bumaba si Saivan mula sa entablado. Hila-hila si Mara. Naglakad sila papalapit sa kanya na tila mga berdugong hahatol sa isang kriminal. Ang bawat hakbang nila ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. "Sivan, anong sinasabi mo?" Nanginginig na tanong ni Liwayway. Anong ibig sabihin nito? Tinitigan siya ni Saivan. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Simple lang, Liwayway. Ayoko na sayo. Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para siya ang makarinig. Wala ka ng pera. Nilipat ko na ang lahat ng laman ng joint account natin. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Wala ka nang babalikan sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Hindi lang ang pagmamahal niya ang ninakaw, kundi pati na rin ang kinabukasan niya. Ang lahat ng pinaghirapan nila. Ang lahat ng pinagkatiwalaan niya. Napatingin siya kay Kael, ang kanyang anak. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Agad siyang niyakap ni Mara na parang ito ang ina. Ang eksenang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway. Nabitawan niya ang kopita ng champagne na hawak niya. Dahan-dahan itong nahulog at ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Kasabay ng pagbasag nito ay ang pagguho ng buong mundo niya. "Security," utos ni Saivan sa mga gwardya. "Ihatid niyo si Ma'am Liwayway palabas." 2 unipormadong lalaki ang marahang humawak sa kanyang braso. Wala siyang lakas para pumalag. Habang hinihila siya palabas ng sarili niyang pamamahay, sa harap ng lahat ng taong dati ay humahanga sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Ang umiiyak na mukha ng kanyang anak na si Kael, na ngayon ay nasa mga bisig na ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Liwayway habang nakaupo siya sa loob ng bus na paalis ng Maynila. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang dalang damit, walang pera,
walang kaibigan na matatawagan. Ang tanging dala niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang basag na alaala ng isang gabing sumira sa lahat. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad na mabilis na nagdaraan ay tila mga bituing naglalaho. Isa-isa, katulad ng mga pangarap niya. Si Kael, anak ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng kanyang anak. Ang pagkalito, ang takot. Paano niya sasabihin sa isang 8 taong gulang na bata na ang ama nito ay ipinagpalit sila para sa sarili niyang tiyahin? Paano niya ipapaliwanag na ang tahanang kinagisnan nito ay hindi na kanila? Napahigpit ang hawak niya sa kanyang walang lamang pitaka. 10 taon. 10 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya kay Saivan. Pinagsilbihan niya ito, minahal, at pinagkatiwalaan ng buong buo. At ito ang iginanti sa kanya. Itinapon siya na parang basahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dating liwayway Cruz na hinahangaan ng lahat, na laging nakasakay sa mamahaling kotse, ay heto ngayon, nakaupo sa isang luma at maingay na bus patungo sa kawalan. Nang bumaba siya sa terminal ng Batangas, amoy ng pamilyar na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng lupa at mga puno, malayo sa polusyon ng syudad. Automatikong naglakad ang kanyang mga paa sa isang pamilyar na direksyon, ang tanging lugar na alam niyang pwede niyang puntahan, ang lumang bahay ng kanyang lola Tala. Nang marating niya ang maliit na kalsada, papunta sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang dating masiglang daan ay natatakpan na ngayon ng matataas na damo. Ang bakod na kawayan ay may mga sira na. At nang matanaw niya ang bahay na kahoy sa dulo ng daan, sa tabi ng ilog, tila isang malaking kamay ang pumiga sa kanyang puso. Nakatayo pa rin ito, ngunit halatang napabayaan na. Kinakalawang na ang mga yero ng bubong. Ang pintura sa mga dingding ay natutuklap na. Tinulak niya ang kinakalawang na tarangkahan. Isang nakabibinging langit-ngit ang tunog na nilikha nito. Naglakad siya sa bakuran. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Dito sila naglalaro noon. Dito siya tinuturuan ng kanyang lola na magtanim. Sa isang sulok, nakasandal sa pader ang isang lumang piraso ng kahoy. Kahit nababalutan na ng alikabok at agiw, malinaw pa rin ang mga nakaukit na salita. Kusina ni Tala. Ang maliit na karinderya ng kanyang lola na dating dinarayo sa kanilang lugar. Isang panibagong bugso ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Maging ang masasayang alaala ay nagdudulot na ngayon ng sakit. Pinihit niya ang seradura ng pinto. Bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela. Ang sahig ay makapal sa dumi. Ang buong bahay ay tila natutulog sa isang mahabang panaginip. Dito na siya ngayon. Mag-isa, wasak, talunan. Ang bigat ng lahat ng nangyari, ang pagtataksil, ang kahihiyan, ang pag-aalala para sa anak, ay tila sabay-sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Humina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pagkahilo. Napayuko siya. Napahawak sa isang maalikabok na mesa. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang kadiliman na unti-unting lumalamon sa kanyang paningin. Nang magmulat siya ng mata, ang una niyang naramdaman ay ang malambot na unan sa ilalim ng kanyang ulo. Ang matigas at maalikabok na sahig ay napalitan ng isang lumang papag na may malinis na kumot. Mayroon ding basang tela sa kanyang noo na nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nananakit na ulo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Isang anino ang gumalaw sa kanyang gilid. Isang lalaki. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito dahil malabo pa ang kanyang paningin. Nakita niya lang ang paglubog ng tela sa isang palanggana ng tubig at ang marang pagpiga nito. Dahan-dahan itong inilapat muli
ang basang tela sa kanyang noo. Sa paglapit ng mukha nito, unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Isang pamilyar na mukha, ngunit may mga pagbabago na dala ng panahon. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Liwayway, mahinang sabi ng lalaki, gising ka na. Kilala niya ang boses na yon, ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Dalisay? Pinagmasdan ni Dalisay ang payapang mukha ni Liwayway habang ito ay natutulog. Kahit sa gitna ng pamumutla at bakas ng mga tuyong luha, hindi maikakaila ang ganda nito. Ang parehong ganda na bumihag sa puso niya simula pa noong mga bata sila. Maingat niyang pinunasan ng basang tela ang noo nito. Naramdaman niya ang init mula sa lagnat nito at isang matinding pag-aalala ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging muli nilang pagkikita. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang umuwi siya sa Batangas. Iniwan niya ang trabaho niya bilang construction foreman sa Maynila para alagaan ang kanyang nag-iisa ng ina. Isang araw, habang kausap niya ito, nabanggit nito ang isang balitang narinig mula sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa syudad. Tungkol kay Liwayway Cruz, na iniwan daw ito ng asawa, na kinuha daw ang lahat ng pera nito. Nang marinig iyon ni Dalisay, hindi siya mapakali. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, iisa lang ang lugar na maaring uwian ni Liwayway, ang lumang bahay ng kanyang lola Tala. Kaya't araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa bukid, dumadaan siya sa tapat ng bahay. Umaasang makita ito, umaasang matulungan ito. At kaninang hapon, nakita niya ang tarangkahan na bahagyang bukas. Agad siyang kinabahan. Pumasok siya at doon niya natagpuan si Liwayway. Walang malay sa sahig. Dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Nang makita siya nito, isang bahagyang gulat ang gumuhit sa mukha nito na agad napalitan ng pamilyar na kislap ng pagkilala. Dalisay? Mahinang tanong nito. Tumango siya. Ako nga. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nag-alala ako sa'yo. Mabuti na lang at dumaan ako. Sinubukan ni Liwayway na bumangon. Agad niya itong inalalayan. Dahan-dahan lang, mataas ang lagnat mo. Ipinagluto niya ito ng mainit na lugaw. Habang kumakain si Liwayway, katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakikita ni Dalisay ang kahihiyan-hiyan sa mga mata nito. Ang dating masayahin at kumpiyansang si Liwayway ay tila isang ibon na nabalian ng pakpak. Salamat Dalisay, sabi nito. Binabasag ang katahimikan. Kung hindi ka dumating, wala yon. Mabilis niyang sagot. Magkapit bahay tayo dati, di ba? Dapat lang na magtulungan. Higit pa sa magkapit bahay ang turing ko sa iyo noon, gusto niyang sabihin, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Naalala niya ang mga araw ng kanilang kabataan. Siya, ang tahimik na anak ng hardinero. Si Liwayway, ang masayahing apo ng may-ari ng kusina ni Tala. Palagi siyang nasa isang tabi. Pinagmamasdan ito mula sa malayo, lihim na humahanga. Minsan, nang madapa ito at masugatan, siya ang tumulong dito at ginamot ang sugat. Iyon ang unang pagkakataon nang nginitian siya nito ng malapitan. Ang ngiting iyon, ang itinago niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Nang mabalitaan niyang ikakasal na ito sa isang mayamang taga-Maynila, gumuho ang mundo niya. Ngunit tinanggap niya iyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang maging masaya ito. Pero ngayon, habang nakikita niya ang kalagayan nito, isang galit ang umusbong sa kanyang puso para sa lalaking nanakit dito. Anong plano mo na ngayon? Tanong niya. Nagkibit balikat si Liwayway, ang mga mata ay muling nalunod sa kalungkutan. Hindi ko alam, wala na sa akin ang lahat. Tumingin si Dalisay sa paligid ng bahay. Oo, luma na ito at sira-sira. Ngunit para sa kanya, hindi ito basta isang bahay lang. Ito ay isang tahanan na puno ng potensyal. Huwag mong sabihin yan.
sabi niya sa isang matatag na boses. Nandito ka sa bahay ng lola mo. Ang mga pader ay sira na, pero ang mga haligi matibay pa rin. Tumayo siya at hinawakan ng isa sa malalaking haligi na gawa sa matigas na kahoy. Tingnan mo, sabi niya kay Liwayway. Kahit gaano kalakas ang bagyo, nanatili itong nakatayo. Tulad mo, Liwayway. Tumingin ito sa kanya, may pagtataka sa mga mata. Kung kaya ng bahay na ito, pagpapatuloy niya, kaya mo rin. Pwede mo itong ayusin. Pwede kang magsimula ulit. Dito mismo. Itinuro niya ang kinakalawang na kawali na nakasabit sa dingding at ang lumang signboard ng kusina ni Tala. Nasa dugo mo ang pagluluto, nasa mga kamay mo ang talento ng Lola Tala. Huwag mong hayaang pati yon ay nakawin sa'yo. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mga mata ni Liwayway. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang maliit na kislap. Isang kislap ng determinasyon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, isang totoong ngiti. Kahit na mahina, ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, Dalisay. Ang nangiting iyon. Iyon na ang gantimpala niya. Nang sumunod na mga araw, magkasama nilang nilinis ang bahay. Habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit, isang itim na luxury sedan ang huminto sa di kalayuan. Sa kabilang pampang ng ilog, isang lalaking nakasalamin ang bumaba mula rito. Itinutok nito ang isang cellphone sa kanilang direksyon na tila kumukuha ng litrato. Hindi ito napansin ni Liwayway na abala sa pagpupunas ng isang lumang mesa. Ngunit nakita ito ni Dalisay. Napakunot ang kanyang noo. Mabilis na bumalik sa sasakyan ng lalaki at umalis ito nang walang ingay. Isang hindi magandang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niya, sa puso niya, na hindi pa tapos ang laban ni Liwayway. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na halakhak ang kumawala mula sa mga labi ni Liwayway. Dalisay, dahan-dahan, matatapon niyang sabaw. Natatawa niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kusina ni Tala ay muling nabuhay. Ang dating amoy ng alikabok ay napalitan na ng samyo ng ginisang bawang at sibuyas, ng kumukulong adobo at ng bagong saing na kanin. Ang mga bintana ay bukas na. Pinapapasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin mula sa ilog. Ilang mga mesa at upuan na gawa ni Dalisay mula sa mga lumang kahoy ang nakahilera sa labas. At lahat ng yon ay may laman. Ang mga kapitbahay na dati nag-aalinlangan ay unti-unti nang bumabalik, dala ng alaala ng masasarap na luto ni Lola Tala at nang nakikita nilang pagsisikap ni Liwayway. Pasensya na, nakangiting sabi ni Dalisay, habang maingat na inilalapag ang mangkok ng mainit na sinigang sa mesa ng isang customer. Medyo naninibago pa ang mga kamay ko sa pagsaserve. Napangiti si Liwayway habang pinagmamasdan nito. Sa bawat pako na itinuktok ni Dalisay, sa bawat kahoy na kanyang kininis, ay tila isang piraso ng nabasag niyang puso ang unti-unting nabubuo. Siya ang naging haligi niya sa gitna ng unos. Habang abala sila sa pag-aasikaso ng mga panauhin, isang tunog ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang tunog na hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Ang marangyang ugong ng isang mamahaling makina ng kotse. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba ang isang babaeng nakapulang bestida at naka-shades, si Mara. Kasunod nito, bumaba mula sa driver's seat si Saivan. Sa isang iglap, ang masayang tawanan at kwentuhan sa kusina ni Tala ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa bagong dating. Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Dalisay sa tabi niya na tila isang pader na handang protektahan siya. Naglakad ang dalawa papalapit sa kanila.
Ang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Tinanggal ni Mara ang kanyang shades at tiningnan ang buong lugar nang may pandidiri. Well, well, sabi ni Mara, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Look what we have here. Ang dating sosyal na Mrs. Cruz ngayon ay isang simpleng kusinera. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinipat ang kanyang mga kuko. Doon, kumislap ang isang dambuhalang diamanteng singsing. Hindi umimik si Liwayway. Hinayaan niyang magsalita ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng galit at sakit. Anong kailangan niyo? Malamig na tanong ni Dalisay. Ngumisi si Saivan na parang hindi man lang apektado sa tensyon. Relax, Dalisay. Hindi kami naparito para makipag-away. Tumingin ito ng diretso kay Liwayway. Nandito kami para mag-alok ng isang deal. Wala tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Liwayway. Oh, meron, sabi ni Saivan. Itinukod nito ang mga kamay sa isa sa mga bagong gawang mesa. Tungkol kay Kyle. Sa pagkarinig pa lang sa pangalan ng anak, tila isang kutsilyo ang humiwa sa puso ni Liwayway. Gusto naming maging MSVDR ang lahat, pagpapatuloy ni Saivan. Alam kong nahihirapan ka ngayon, kaya heto ang alok ko. Ibigay mo sa amin ang full custody kay Kael. Bago pa man makasagot si Liwayway, may inilapag si Saivan na isang tseke sa mesa. 5 million pesos, sabi nito. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit. Para makalimutan mo na kami. Ituring mo na lang bayad para sa anak mo. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang narinig. Ang sarili niyang anak, tinutumbasan ng pera na parang isang bagay na pwedeng bilhin. Mahal, malamig na sabi ni Mara, habang humahawak sa braso ni Saivan. Baka naman masyadong malaki. She doesn't deserve that much. Ang eksenang iyon, ang pagiging kampante nila, ang pagtrato nila sa kanya na parang basura, ang pagprepresyo nila sa kanyang anak, ang siyang gumising sa lahat ng natutulog na galit sa loob ni Liwayway. Umalis na kayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakatakot. Pag-isipan mong mabuti. Liwayway, sinabi kong umalis na kayo. Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, narinig ng lahat ang basag sa kanyang boses. Hindi ibinebenta ang anak ko at hinding-hindi ko siya ipagkakatiwala sa mga taong katulad ninyo. Natigilan si Saivan. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong tapang mula sa babaeng iniwan niyang wasak. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Saivan. Kinuha niya ang tseke mula sa mesa at dahan-dahang pinunit ito sa harap niya. You will regret this, bulong nito. Puno ng pagbabanta. Tumalikod na sila at sumakay sa kanilang kotse. Habang mabilis itong papaharurot palayo, naiwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Kinabukasan, habang siya ay nagwawalis sa labas ng karinderya, isang postman ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Isang makapal at brown na sobre na may opisyal na selyo ng isang law firm. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na sulat ang kanyang nabasa. Isang petisyon para sa full custody. Isinusumbong siya ni Saivan sa korte. At sa ilalim ng mga dahilan, nakasulat ang mga salitang tila lason na pumatay sa lahat ng pag-asang nagsisimula pa lang mamukadkad sa kanyang puso. Dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal at sa kanyang hindi matatag na pag-iisip. Hindi iyan totoo. Ang sigaw ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kusina ni Tala. Ibinagsak niya ang sulat sa mesa at napasabunot sa sariling buhok. Ang mga salitang nakasaad doon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Parang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Kawalan ng kakayahang pinansyal, hindi matatag na pag-iisip. Mga sinungaling sila, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Gagamitin nila ang lahat para sirain ka.
At iyon nga ang ginawa nila. Nagsimula sa isang post sa isang kilalang social media page, isang larawan. Ang larawan na kinunan noong unang araw ni Liwayway sa bahay ng kanyang lola habang inaalalayan siya ni Dalisay. Ngunit ang anggulo ng kuha at ang caption na nakasulat sa ilalim nito ay nagbigay ng ibang kwento. Exclusive. Ang dating asawa ng kilalang CEO na si Saivan na huling may kasamang ibang lalaki sa probinsya, ilang araw lang matapos ang kanilang hiwalayan. Sa isang iglap, kumalat ang post na parang apoy. Libo-libong shares, libo-libong komento. Binasa ni Liwayway ang ilan sa mga ito at bawat salita ay tila isang matulis. Nabubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Kaya pala iniwan. Malandi pala. Kawawang Sir Saivan. Siya na nga ang biktima. Hindi na naawa sa anak. Ang aga humanap ng kapalit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang mga taong ito, hindi siya kilala. Hindi nila alam ang pinagdaanan niya. Ngunit hinuhusgahan siya na parang sila ang pinakamatuwid na tao sa mundo. Ang lason ng mga salita ay mabilis na kumalat mula sa social media patungo sa kanilang maliit na komunidad. Isang araw, habang namamalengke si Liwayway, narinig niya ang bulungan ng dalawang babae sa kanyang likuran. Ayan na siya. Yung asawa daw ni Saivan. Naku, totoo pala ang tsismis. Ang bilis naman niyang makahanap ng kalaguyo. Isang hamak na karpintero lang daw. Hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, taas noo, ngunit sa loob-loob niya, gusto na niyang umiyak. Ang dating masayang pagbati ng magandang umaga Liwayway ay napalitan na ng mga mapanuring tingin at mapanghusgang bulungan. Maging ang kusina ni Tala ay nadamay. Isa ng araw, tinawagan siya ng isa sa mga pinakamalaki niyang customer, isang opisina na regular na umu-order ng pananghalian para kanselahin ang kanilang mga susunod na order. Pasensya na Liwayway, sabi ng babae sa kabilang linya. Nakarating na kasi sa management ang mga balita. Alam mo na, ayaw naming madamay ang kumpanya sa issue. Nang gabing iyon, umupo si Liwayway sa labas ng karinderya. Pinagmamasdan ang madilim na ilog. Ang dating sigla ng kanyang negosyo ay unti-unting namamatay, kasabay ng kanyang pag-asa. Lumapit si Dalisay at umupo sa tabi niya. Huwag mo silang pakinggan. Pero paano, Dalisay? Sabi niya, ang boses ay basag. Paano ako lalaban kung ang buong mundo ay laban sa akin? Paano ko ipapanalo si Kael kung sa mata ng lahat, ako na ang masamang ina? Higit sa lahat, ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanyang anak. Pinayagan siya ng abogado ni Saivan na tawagan si Kael, ngunit ang bawat pag-uusap nila ay tila isang parusa. Hello anak, kumusta ka na? Masiglang bati niya sa telepono. Isang malamig na katahimikan ang sumagot sa kanya. Kael, anak, andyan ka ba? Si Mami to. Narinig niya ang isang maliit na boses, halos pabulong. Sabi ni Daddy, masama ka daw. Natigilan si Liwayway. Anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Mami. Sabi niya, ipinagpalit mo daw kami ni Daddy para sa ibang lalaki. Sabi niya, ayaw mo na sa amin. Isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Kael. At kasunod nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway. Mommy, is it true you don't love me anymore? Nabitawan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kawayan ay halos hindi niya naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tanong ng kanyang anak. Isang tanong na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa sa anumang paninira na kaya nilang ibato sa kanya. Parang may kung anong matalim na bagay ang tumutusok sa puso ni Dalisay sa tuwing nakikita niya si Liwayway na nakaupo sa isang sulok, tahimik at tulala. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong paningin
na tila ba tinatanaw ang isang mundong siya lang ang nakakakita. Isang mundong puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang masiglang kusina ni Tala ay muling binalot ng katahimikan. Ilan na lang ang mga customer na dumarating. Ang dating masayang himig ng kanilang pagtatrabaho ay napalitan ng isang mabigat na pasanin. Hindi niya kayang makita si Liwayway na ganito. Ang babaeng minahal niya mula sa malayo, ang babaeng hinangaan niya sa kanyang katatagan, ay unti-unti nang sinusuko ang laban. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang demanda ni Saivan, ang mga kasinungalingan sa social media. Kailangan nila ng panlaban. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan nilang patunayan na may kakayahan si Liwayway na buhayin ang kanyang anak. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Liwayway, tawag niya rito. Nasaan ang mga papeles ng lupaing ito? Ang titulo. Kailangan natin yon para maipakita sa korte na mayroon kang ari-arian. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi ko alam. Siguro ay nasa lumang baul ni Lola sa kwarto. Iyon na ang kailangan niyang marinig. Nagtungo siya sa silid ng matanda. Sa isang sulok, naroon nga ang isang malaki at lumang baul na gawa sa nara. Mabigat ito at puno ng alikabok. Binuksan niya ito. Sinalubong siya ng amoy ng nakaraang panahon. Isang pinaghalong amoy ng lumang damit, naphthalene balls at tuyong dahon ng pandan. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang bestida, ilang mga album ng litrato, at mga kung ano-anong gamit na inipon ng lola ni Liwayway sa paglipas ng mga taon. Maingat niyang inilabas ang mga ito, isa-isa, naghahanap ng kahit anong dokumento. Ngunit wala siyang makita kundi mga lumang sulat at resibo. Nang halos maubos na niya ang laman ng baul, may napansin siyang kakaiba. Ang ilalim na bahagi ng baul, ang sahig nito, ay tila may siwang. Sinubukan niyang kapain ito. Isang piraso ng kahoy ang tila maluwag. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para sungkitin ito. Nang maangat niya ang manipis na tabla, isang nakatagong kompartimento ang bumungad sa kanya. At sa loob nito, may isang bagay lang na nakalagay. Isang luma at makapal na kwaderno na nababalutan ng tuyong balat. Dinala niya ito sa labas kung nasaan si Liwayway. Tingnan mo ang nahanap ko. Inilapag niya ang kwaderno sa mesa. Tinitigan ito ni Liwayway. Dahan-dahan, iniabot nito ang kamay at hinaplos ang pabalat. Ang diary ni Lola. Binuklat nila ito ng magkasama. Ang mga unang pahina ay puno ng sulat kamay ng matanda. Mga resipe ng mga paborito niyang ulam. Mga simpleng tala tungkol sa mga pang-araw-araw na kaganapan sa kusina ni Tala. Napangiti si Liwayway habang binabasa ang mga ito. Isang bahagyang kislap ng saya ang bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit habang papalapit sila sa mga huling pahina, nagbago ang mga nakasulat. Napalitan ang mga resipe ng mga numero, mga listahan ng gastos, ng kinita at ng mga naipon. At sa isang pahina, nakasulat sa malalaking letra, para sa kinabukasan ng apo kong si Liwayway. Nakasulat doon ang tungkol sa isang trust fund na itinayo ng kanyang lola. Isang malaking halaga ng pera na idineposito sa bangko na para lamang kay Liwayway at makukuha nito sa kanyang ika-25 kaarawan. Ngunit ang kasunod na pahina ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Nakatago sa pagitan ng 2 pahina ay isang luma at naninilaw na kopya ng isang dokumento. Isang kasunduan, isang deed of assignment. Nakasaad doon na ang lahat ng laman ng trust fund ay ipinapasa ang pamamahala sa isang tao. Isang taong pinagkakatiwalaan daw ng kanyang lola para palaguin ito. At sa ilalim ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng taong iyon. Isang batang-bata, pang Saivan Cruz. Sa tabi nito ang pirma ng kanyang lola. Ngunit kahit sino ay makakapagsabi, ang pirma ay nanginginig.
hindi natural, tila isang pilit na panggagaya. Sa gilid ng pahina, may huling isinulat ang kanyang lola. Pinilit niya ako. Ang sabi niya, para daw sa'yo Liwayway. Patawarin mo ako, apo. Binitawan ni Liwayway ang kwaderno na para siyang napaso. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na mas masakit pa sa pagtataksil na naranasan niya sa gabing iyon ng kanilang anibersaryo. Hindi lang siya niloko ni Saivan, hindi lang siya ninakawan. Ang buong imperyo na ipinagmamalaki ni Saivan, ang buong yaman na ipinagyayabang nito, lahat ay galing sa kanya. Hindi lang niya ninakaw ang pera ko. Bulong ni Liwayway, ang boses ay puno ng isang bagong tuklas na galit, isang galit na kasing lamig ng yelo. Ninakaw niya ang buong buhay ko. Ang dating Liwayway na lugmok sa kalungkutan ay naglaho na. Ang pumalit dito ay isang babaeng may bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi ito ang nagbabagang apoy ng galit na walang direksyon, kundi isang malamig at nakapokus na determinasyon. Ang natuklasan nila sa kwaderno ng kanyang lola ay hindi lang isang ebidensya. Isa itong sandata at gagamitin niya ito para bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Kailangan natin ng abogado, sabi niya kay Dalisay kinabukasan. Ang boses ay matatag. Hindi na nila inaksaya ang oras. Pumunta sila sa bayan at naghahanap ng isang maliit, ngunit nirerespetong law office. Doon, inilahad nila ang lahat kay Attorney Salcedo, isang may edad ng abogada na kilala sa kanyang talino at katapangan. Habang tinitingnan ni Attorney Salcedo ang kwaderno at ang pekeng kasunduan, ang kanyang noo ay pakunot ng pakunot. Ito ay malaki, Liwayway, sabi ng abogada. Ang boses ay seryoso. Hindi na lang ito simpleng custody case. Ito ay large-scale fraud at falsification of public documents. Kung mapapatunayan natin ito, hindi lang ang anak mo ang mababawi mo. Makukulong si Saivan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Liwayway ng tunay na pag-asa. May laban siya. May malaki siyang laban. Ngunit tila naramdaman ni Saivan ang pagbabago ng ihip ng hangin. Dumalas ang paninira sa kanya online. At isang araw, habang kakaunti ang tao sa kusina ni Tala, isang grupo ng mga sigasigang lalaki ang dumating. Hindi sila umorder. Umupo lang sila, nagyoyosi, at malakas na nagmumura na para bang sinasadyang takuti ng mga natitirang customer. Alam ni Liwayway na mga tauhan ni Saivan ang mga yon. Naramdaman niya ang takot, ngunit tumayo si Dalisay sa pagitan niya at ng mga lalaki. Kung wala kayong o-orderin, umalis na kayo. Mahinahong sabi ni Dalisay, ngunit ang tindig nito ay matatag. Nagkatinginan ang mga lalaki at tumawa, ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Dalisay na hindi ito natitinag, nagkibit balikat na lang sila at umalis. Nang gabing iyon, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang hangin ay sumisipol at humahampas sa mga dingding na yari sa kahoy. May ilang tumutulong bubong at abala si Dalisay sa paglalagay ng mga balde at pag-aayos sa mga sira. Pinanood siya ni Liwayway mula sa isang sulok. Basang-basa na ito, ngunit hindi ito tumitigil. Bawat patak ng ulan na pumapatak sa kanya ay tila isang patak ng pasasalamat sa puso ni Liwayway. Nang matapos ito, lumapit siya dito at inabutan ito ng tuyong tuwalya. Umupo sila sa may bintana, pinakikinggan ang lagaslas ng ulan sa bubong. "Salamat, Dalisay," mahinang sabi ni Liwayway. "Sa lahat-lahat." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara. "Ginawa ko lang ang dapat." "Hindi," umiling si Liwayway. "Masigit pa sa dapat ang ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang ulan lang ang maririnig. "Bumalik ako dito. Para sa'yo, Liwayway.
Pag-amin ni Dalisay sa wakas, ang boses ay halos pabulong. Nang mabalitaan ko ang nangyari, hindi ako mapakali. Alam kong kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng kaibigan. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, galit at pagod na kinimkim niya ay tila gustong kumawala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi, marahang itinaas ni Dalisay ang kanyang kamay at pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang kamay ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang haplos nito ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman niya sa mahabang panahon. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nito. Masyado ka nang maraming iniyak, bulong ni Dalisay. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi siya umiwas. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na bagyo sa labas, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. At pagkatapos, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga labi ni Dalisay sa kanya. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pag-iingat, respeto, at ng isang pagmamahal na matagal nang naghihintay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinugon ang halik. Ngunit sa labas, sa gitna ng kadiliman at walang tigil na ulan, isang maliwanag na flash ang kumislap mula sa kabilang pampang ng ilog. Isang tunog ng kamera. Isang litratong nakuha sa perpektong sandali. Kinabukasan, tumila ang ulan. Sumikat ang araw na tila nagbibigay ng pag-asa. Ngunit para kay Liwayway, ang umagang iyon ang simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Liwayway, nakita mo na ba? Ang humahangos na boses ni Aling Nena, ang may-ari ng katabing tindahan, ang gumising sa kanya. May hawak itong cellphone. Inabot nito sa kanya. Nasa screen ang isang pamilyar na social media page at naroon ang isang bagong post na may libo-libo ng reaksyon at komento kahit ka-upload pa lang. Isang malinaw na litrato. Siya at si Dalisay sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang kanilang mga labi ay magkadikit. Ang halik. Ngunit ang caption sa ilalim ang tuluyang pumatay sa kanya. Sa mismong pamamahay ng kanyang lola, ang nagdadalamhating si Liwayway Cruz, nakuna ng litrato sa isang mainit na halikan kasama ang kanyang karpintero. Ito na ba ang hindi maikakailang ebidensya ng kanyang pagtataksil? Nabitawan niya ang cellphone ni Aling Nena. Naramdaman niya ang pag-atras ng lahat ng dugo mula sa kanyang mukha. Hindi yan totoo. Bulong niya. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili, ang litrato ay malinaw. Ang ebidensya sa mata ng publiko ay hindi mapagkakaila. Ginawa ni Saivan ang halik na yon, isang sandali ng kahinaan at pasasalamat na maging isang maruming simbolo ng kasalanan. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Ang mga natitirang customer ay tuluyan ng naglaho. Ang mga bulungan ay naging direktang pang-iinsulto. Kahit ang mga dating nakikisimpatya sa kanya ay umiiling na lang kapag nakikita siya. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating mula sa taong pinakamahalaga sa kanya. Tumawag siya kay Kael, umaasang maipaliwanag ang sarili. Ngunit isang malamig at galit na boses ng bata ang sumagot sa kanya. "I saw the picture, Mom," sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang maliit na patalim. "Daddy showed me," sabi niya. "Kaya mo daw kami iniwan kasi may iba ka ng mahal." Sabi niya, "He was right all along." "Anak, hindi totoo yan. Pakinggan mo si Mommy." "I don't want to talk to you." Putol nito sa kanya. At sa huling pagkakataon, bago nito ibaba ang telepono, narinig niya ang mga salitang tuluyang sumira sa kanya. "I hate you, Mom." Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas malakas pa sa kulog. Napaluhod si Liwayway sa sahig na kawayan. Ang dibdib ay sumisikip na parang hindi na siya makahinga. Tila hindi pa sapat ang lahat, tumawag si Attorney Salcedo kinahapunan.
Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Liwayway, may masama akong balita," sabi nito. Nag-file niyang motion ang kampo ni Saivan para isumite ang litrato bilang supplemental evidence. At hindi lang yan. Mayroon silang 2 saksi. Mga dati ninyong kasambahay na handang tumestigo na matagal ka na daw may relasyon kay Dalisay kahit noong nagsasama pa kayo ni Saivan. Pero, kasinungalingan yan. Sigaw ni Liwayway sa telepono. Alam ko, malungkot na sagot ng abogada. Pero binayaran sila. At sa mata ng hukom, ang testimonya nila kasama ng litratong yon. Liwayway, humihina ang kaso natin. Masyado silang malakas. Nang gabing iyon, umupo si Liwayway sa loob ng madilim at walang taong kusina ni Tala. Ang amoy ng pagluluto ay napalitan ng amoy ng kabiguan. Ang dating masayang lugar ay naging isang malamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Tama sila. Tama si Saivan. Tama ang mga tao sa social media. Isa siyang talunan. Isang masamang ina. Isang makasalanan. Paano siya lalaban? Ang kalaban niya ay may pera, impluwensya, at ngayon may ebidensya. Samantalang siya, ano ang meron siya? Isang lumang kwaderno at isang pag-ibig na ngayon ay ginawa ng sandata laban sa kanya. Wala na. Tapos na ang lahat. Dumating si Dalisay at nakita siyang nakayuko sa mesa. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso. Liwayway. Inangat niya ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay tuyo na para bang naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siguro, tama sila, sabi niya. Ang boses ay mahina at walang buhay. Tama si Saivan, tama silang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dalisay, ang mga matang puno ng pag-aalala para sa kanya. Siguro dapat na akong sumuko. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat tunog, ang pag-ubo ng isang tao sa likuran, ang pag-click ng ballpen ng stenographer, ang pagtibok ng sarili niyang puso, ay tila 10 beses na mas malakas. Nakaupo si Liwayway sa tabi ni Attorney Salcedo, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, nanginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Saivan at Mara. Si Saivan ay nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Si Mara naman ay nakangiti ng bahagya na tila nanonood ng isang palabas na alam na niya ang katapusan. Nagsimula ang paglilitis. Unang tinawag ang panig ni Saivan. Ang abogado nito, isang matalas at aroganteng lalaki, ay iprinesenta ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang mga litrato niya kasama si Dalisay. Ang mga bank statement na nagpapakitang maliit lang ang kinikita ng kusina ni Tala. Pagkatapos, tinawag ang mga saksi. Ang 2 nilang dating kasambahay. Umakyat sila sa witness stand at nanumpa. At pagkatapos, nagsimula silang magsinungaling. Opo sir, sabi ng isa. Madalas po naming nakikita si Sir Dalisay na pumupunta sa bahay kahit noong nandoon pa si Sir Saivan. Laging patago ang kanilang pagkikita ni Ma'am Liwayway. Naramdaman ni Liwayway na parang kinakapos siya ng hininga. Tumingin siya sa mga hurado, sa hukom. Nakikita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang pagdududa, ang paghusga. Nang matapos ang panig ni Saivan, tila isang mabigat na ulap ng kabiguan ang bumalot sa kinatatayuan ni Liwayway. Tumingin si Saivan sa kanya mula sa kabilang panig. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Tapos na ang laban. Tila sabi ng mga mata nito, panalo na ako. Ngunit nang tumayo si Attorney Salcedo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa korte. Your Honor, sabi ng abogada sa isang malinaw at matatag na boses,
Wala po kaming ipipresentang saksi, ngunit meron po kaming ipipresentang isang eksperto at 2 piraso ng ebidensya. Unang tinawag ang isang matandang lalaki na kilala bilang isang handwriting expert. Ipinakita sa kanya ang kopya ng deed of assignment na nagsasalin ng trust fund kay Saivan. Maaari niyo po bang sabihin sa korteng ito kung ang pirma ni Ging Talacruz sa dokumentong ito ay tunay? Tanong ni Attorney Salcedo. Sinuri ng eksperto ang dokumento sa ilalim ng isang magnifying glass. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa hukom. Your Honor, base sa aking pagsusuri, ang pirma pong ito ay isang peke. Isang bulungan ang kumalat sa korte na pawi ang nangiti sa mukha ni Saivan. At ngayon, Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Salcedo, nais kong isumite bilang ebidensya ang personal na talaarawan ng yumaong si Gangong Talacruz. Inilapag niya ang luma at makapal na kwaderno sa mesa. Sa loob ng kwadernong ito, hindi lang mga resipe ang nakasulat. Nakasulat din ang detalye ng kanyang mga naipon. Ang pagtatayo niya ng isang trust fund para sa kanyang nag-iisang apo. At huminto sandali ang abogada at tumingin ng diretso kay Saivan. At ang tala ng isang araw kung saan, ayon sa kanya, ay pinilit siyang pumirma sa isang dokumentong hindi niya naiintindihan. Nagsimulang mamutla si Saivan, si Mara sa tabi niya ay hindi na mapakali. At bilang panghuling ebidensya, Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, habang iniaabot ang isang folder sa Clerk of Court. Mga kopya ng bank records mula sa panahong yon. Mga bank records na nagpapakita ng isang malaking withdrawal mula sa account ni Gingan Talacruz at isang katumbas na malaking deposito sa bagong bukas na account ng isang batang negosyante na nagngangalang si Van Cruz. Ang lahat ng ebidensya ay nakalatag na. Ang kwaderno, ang testimonya ng eksperto, ang mga bank records, tila mga piraso ng isang puzzle na bumubuo sa isang malinaw na larawan. Isang larawan ng pandaraya, kasakiman, at pagtataksil. Nakita ni Liwayway ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Saivan. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay kalmadong nakapatong sa mesa, ay mahigpit na ngayong nakakuyom. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Tumayo ang hukom. Ang buong silid ay naghihintay sa kanyang desisyon. Base sa mga ebidensyang iprinisenta sa korteng ito, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Unang-una, sabi ng hukom, ang full and sole custody kay Kael Cruz ay ipinagkakaloob sa kanyang ina, si Giangong Liwayway Cruz. Isang hikbi ng tagumpay ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Pangalawa, ang deed of assignment ay idinideklarang walang bisa. Ang lahat ng ari-arian na nagmula sa nasabing trust fund ay nararapat na ibalik sa tunay na tagapagmana, si Giangong Liwayway Cruz. Napatingin si Liwayway kay Saivan. Ang mukha nito ay puno ng pagkabigla at galit. Si Mara ay tila gusto nang tumakbo palabas ng silid. At panghuli, sabi ng hukom, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Saivan dahil sa bigat ng krimen ng pandaraya at pamimeke. Inaatasan ng korteng ito ang mga awtoridad na arestuhin si G. Saivan Cruz dito at ngayon din. 2 pulis na nakauniforme ang lumapit mula sa likuran ng silid. Naglakad sila papalapit sa mesa kung nasaan si Saivan. Ang tunog ng kanilang mga bota sa sahig ay ang tanging maririnig sa loob ng korte. Tumayo si Saivan, hindi makapaniwala. Hindi niyo pwedeng gawin to. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Liwayway ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay na iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng bagong balita, ng bagong tsismis. Si Saivan ay nasa bilangguan. Hinihintay ang kanyang pinal na sentensya.
Si Mara naman, ayon sa huling balita, ay naglahong parang bula matapos makuha ang lahat ng natitirang pera mula sa mga personal na account ni Saivan. Ngunit sa Batangas, sa tabi ng ilog, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang kusina ni Tala ay hindi na lang isang simpleng karinderya. Naging simbolo ito ng katatagan. Dinarayo ito ng mga tao, hindi lang para sa masarap na pagkain, kundi para masilayan ang babaeng tumalo sa isang higante. Bumalik ang sigla sa lugar. Ang mga mesa ay laging puno. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Liwayway, hindi na bilang isang biktimang kaawa-awa, kundi bilang isang may-ari na may ngiti sa labi at kapayapaan sa puso. "Mami, tikman mo to!" Isang masayang tinig ang pumukaw sa kanya. Nakita niya si Kael na may hawak na sandok. Masaya nitong iniaabot sa kanya ang isang platito ng adobong kanyang niluluto. Sarap. Puri niya matapos tikman. Manang-mana ka talaga kay Lola Tala. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ito ang pinakamahalagang panalo niya. Ang muling mabuo ang kanilang nasirang relasyon. Ang bawat tawa ni Kael sa loob ng kusina ay musika sa kanyang pandinig na unti-unting naghihilom sa mga sugat ng nakaraan. Minsan, binisita niya ang puntod ng kanyang lola. Nag-alay siya ng isang pumpon ng mga sariwang bulaklak. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na lapida. "Salamat po. Salamat sa lahat. Sana, kung nasaan ka man ngayon, proud ka sa akin." Isang mainit na hihip ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi at alam niyang iyon ang sagot. Kinahapunan, habang papalubog na ang araw, umupo siya sa kanyang paboritong upuan sa labas ng karinderya. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila, at ang refleksyon nito sa tahimik na tubig ng ilog ay tila isang obra maestra. Lumapit si Dalisay at umupo sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Hindi na nila kailangan ng maraming salita para magkaintindihan. "Naalala mo ba yung unang araw mo dito?" Biglang tanong ni Dalisay. "Noong sinabi kong matibay pa rin ang mga haligi ng bahay na to." Ngumiti si Liwayway. "Oo naman. Ikaw pala ang haligi, Liwayway," sabi nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. "Mas matibay ka pa sa pinakamatigas na kahoy." Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang pisngi. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang magaspang nitong palad ay akmang-akma sa kanya. "Minsan," sabi ni Dalisay sa isang mahinang boses, "kailangan mong mabasag para matuklasan mong kaya mong magningning muli." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kusina ni Tala, na muli niyang itinayo, sa ilog na naging saksi sa kanyang pagbangon, at sa lalaking nanatili sa kanyang tabi, sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Natuklasan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala nakikita sa mga mamahaling regalo o sa marangyang pamumuhay. Ang tunay na pag-ibig ay nasa tahimik na pagdamay, sa hindi natitinag na suporta, at sa isang pares ng mga kamay na handang tulungan kang buuin muli ang iyong mga basag na pangarap. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Dalisay. Habang magkasama nilang pinagmamasdan ang bukang liwayway ng isang bagong umaga, alam ni Liwayway na sa wakas nakauwi na siya.